Magandang gabi po sa atin pong lahat, sa mga kaibigan, kapatid, at kamanggagawa ko sa ubasan ng atin pong Panginoon. Ako po ay umaasa at nananalangin na tayo po ay nasa malusog na pangangatawan. Taglay po ang mga pagpapala ng ating pong Panginoon at hindi lamang para sa atin kundi sa atin pong minahal na bansang Pilipinas. Mga kapatid, sa gabi pong ito, napakahalaga po nitong subject na atin pong pag-uusapan at ito po ay hindi patungkol sa mga organizational affiliation or anumang mga doktrina na maaring magdudulot ng mga confusion sa atin. Sa gabi pong ito, ang atin pong pag-uusapan ay ang patungkol po sa kahalagahan ng context ng Bible. Kasi kapag ako ay napunta mostly sa probinsya, na-i-invite ako paminsan-minsan, mayroon pong mga lumalapit sa akin. Sa kadalanan nga na nauso po ngayon, yung pong may mga nagtuturo sa online ng mga hermeneutics, nagtuturo about sa context. At may iba pong mga nagtatanong kung gaano raw ba kahalaga na pag-aralan itong mga context sa Bible. O mahalaga ba na ang nagtuturo ng Biblia ay mayroon siyang idea about the context of the Bible? At bakit raw ang ibang mga nagtuturo ng hermeneutics, of course, pag nagturo ka ng hermeneutics, mapag-usapan po yung mga context, ay sinasabi nila na hindi ibig sabihin na nabasa mo litra por litra sa Bible, yun na yung context at yun na yun ang ibig sabihin. Kaya yung mga katanungang ito, dahil marami pong nagtatanong nito sa akin, ay sasagutin ko po ngayon, mga kapatid. Ulitin ko lang po, hindi ito about sa ating mga organizational affiliation, kundi ito po ay patungkol sa Bible interpretation. At nais ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay hindi po nagmamagaling. Ito po ay ayon lang po sa ating naaral konti at naituro po sa atin. Hindi po ako nagmamagaling at naniwala po ako na mas marunong kaysa akin magturo nito. At kung mayroon man ngayong nakikinig na mas maraming alam kaysa akin, tayo po'y magkaisa na pagtutulungan natin yung pong mga bagay na ito na atin pong masagot ng maayos at matulungan po natin ang mga nagtatanong. But before that, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Amang banal, dalangin namin sa gabing ito ang pagawad mo ng iyong presensya sa aming kalagitnaan habang po, O Diyos, ay dadako kami sa napakahalagang paksa, Panginoon, na itinuro mo po sa amin na amin pong igalang ang iyong mga salita, na ang mga salitang ito na nais mong bigkasin namin, nawa po sa tulong mo ay pagka sasabihin po namin na mangaral kami sa iyong mga salita, nawa po ay salita mo talaga ang amin pong naipangangaral at hindi po yung mga sarili namin, Panginoong, haka-haka at pananaw lamang. Bless your servant, O Lord, as your servant, O Lord Jesus, approach your throne in a humble way,
And then, Panginoon, yung mga kaibigan at mga kapatid na makikinig nito, pagpalain mo din sila, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Okay, magandang gabi muli sa inyo pong lahat, mga kapatid. Nasabi ko po sa inyo kanina na sagutin ko po ang mga katanungan kung gaano kahalaga itong context at bakit yung mga nagtuturo ng hermeneutics, yung mga alam talaga ni hermeneutics, bakit kalimitan nababanggit ho nila na hindi ibig sabihin na nabasa mo litra por litra, ika nga, ito yung kalimitang binibigkas natin litra por litra, may chapter, may verse. Bakit daw sinasabi nitong mga nagtuturo ng hermeneutics na hindi ibig sabihin nabasa mo litra por litra, yun na yung context, yun na yung ibig sabihin. At gaano ba kahalaga ang context? Alam naman natin na pagka nag-aral po tayo ng Bible School, kapag ka ang subject po natin ay hermeneutics, mapag-uusapan po natin doon ang context. Marami pong uring context. Mayroon pong immediate or near context, mayroong large context, mayroong cultural context, mahalaga yon, historical context, mayroong remote context, yun ang pinaka mahirap na, sabi nga nung mga nagtuturo ng mga Torah or Hebrew, yun ang medyo sword level of the Bible interpretation. At mayroon namang literary context. Mahalaga yon kasi ang Bible po ay mayroon pong mga tinatawag textual variants. Kapag ka nagbabasa ho tayo ng Bible, may nababasa po tayong ganito na sa iba naman ay hindi po ito ang word na sinabi. Lumabas po yung mga context. Bakit ba nagkaroon ng context? Mahalaga po ang context dahil siguro alam naman natin na ang naglagay po ng chapter sa Bible ay walang iba kundi si Stephen Langton. Siya po ang naglagay ng chapter sa Bible. Nilagyan niya ng division yung Bible para magkaroon ng chapter. Noong nilagyan niya ng chapter ang Bible, mayroon ho doon kasing kaunting problema. Kasi nung nalagyan na ng chapter ang Bible, maaring nagbasa tayo diretso sa chapter 2, na yung palang chapter 2 na binasa natin may karugtong pa doon sa chapter 1. At marami pong mga nagbabasa ng Bible na nalilito. Uulitin ko lang po, hindi po ako nagmamagaling ha, baka sasabihin ninyo itong si Suarez nagmamagaling. Hindi po ako nagmamagaling. Ito pong si Stephen Langton, balikan natin, nung nilagyan niya ng chapter yung Bible, mayroon pong kaunting problema dahil alam naman natin sa mga history na dati yung pong Bible ay sabi ng mga Bible professor, wala pong chapter at verse. Isang diretsuhan lang na kwento yan. Yung nung nilagyan ng chapter ni Stephen Langton, may kaunting problema kasi maaring yung binasa natin sa chapter 2 may karugtong pala sa chapter 1 that make the context of those verses clear, or ito ho ay nagtuturo ng tamang context at pakahulugan ng Bible. Okay, so babasahan ko kayo. Halimbawa, basahin po natin dito sa Hebrews chapter 5. Tingnan natin. Chapter 5 and chapter 6 ng Hebrews.
Chapter 6 po ng Hebrews. Excuse me. Ang sabi po dito sa chapter 6 verse 1, ang sabi ng author ng Hebrew, chapter 6 verse 1, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Take note, ang sabi niya, iiwan na natin ang takdang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga sapat ng gulang na tigilan na natin ang muling paglalagay ng mga pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Dito sa chapter 6 ng Hebrews, nabasa po natin ngayon na malinaw na ang sabi ng author ng Hebrews, iwan na natin ang mga panimulang aral tungkol kay Kristo. Yung mga aral sa pananampalataya, mga aral sa bautismo, iiwan na natin. Kaya kung diretsuhin ito pagbasa nung mga kapatiran or nung mga tao na parang ayaw nila yung context, malilito ka. Maaring maisip mo na bakit iiwan na natin yung pananampalataya kay Kristo? Bakit iiwan natin yung bautismo kay Kristo? Malilito ka at ito pong verse na ito ay confusive kapag di mo idadaan sa context. Kaya lamang, sabi ko nga kanina, na maaring baka yung chapter 2 na binasa mo may karugtong pa sa chapter 1 na magbigay sa iyo ng kalinawan kung ano ang context or ano ang ibig sabihin ng mga verse na ito. Kasi dito sa verse 1, chapter 6, malinaw na nag-utos po ang author, ang sumulat dito, na iiwan na ang pananampalataya, ang bautismo. Mag-isip ka ngayon, hindi na pala natin kailangang manampalataya, hindi na pala natin kailangan bautismo, hindi na natin kailangan pang sampalatayanan ito si Kristo, kasi inutos dito sa chapter 6 verse 1. Ngunit, pagbasahin natin sa kumpletong context, balikan natin ang chapter 5 at tingnan natin sa chapter 5 verse 12. Ang sabi po dito, ito po yung tamang context nito mga kapatid. Hebrews 5:12. Datapwat sanay mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng mga matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang mga matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala sa pagkakaiba ng mabuti at masama. Pasensya na kasi nagkaedad na tayo, maliit yung litra, hindi natin masyadong mabasa. Balikan ko ho yung sinabi ko kanina na nung ginawan ni Stephen Langton ng chapter ang Bible, mayroong problema doon kaunti, lalo na kung di tayo gagamit ng context. Kasi ito nga, may problema na nga dito Ito palang chapter 6 verse 1 ay karugtong siya ng chapter 5 verse 12 hanggang verse 14. Kung didiretso ka pagbasa dito sa chapter 6 verse 1, malilito ka at iisipin mo na
talagang kailangang iiwan yung pananampalataya kay Jesus, pati yung mga bautismo, yung mga basic na mga katuruan patungkol, mga kapatid, sa kaligtasan. Ngunit ito palang chapter 6 na ito, verse 1, ay may karugtong pala sa chapter 5, verse 12 to 14. Kung atin pong maunawaan ang malalim na context dito, kaya pala sinabi ng author ng Hebrew na iiwan na ninyo ang pananampalataya, ang mga saligan ng bautismo pananampalataya, dahil ang kanya palang mga kausap dito, mga matatagal na sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya sa mga matatagal na sa Panginoon, sabi nga niya dito, dapat sa verse 12, dapat mga tagapagturo na kayo ngayon. Chapter 5 verse 12. Tagapagturo na kayo dapat ngayon. Dapat lalago na kayo. At dapat, dahil mga matatagal na kayo, huwag na kayong mananatili pa sa mga basic na aral na kagaya ng mga bautismo, pananampalataya. So, ang context po dito, hindi po sinabi ng author ng Hebrew na iiwan na natin ang pananampalataya kung maunawaan natin. Ang ibig po niyang sabihin dito, sa mga matatagal na niyang tinuruan, dapat lalago kayo. Mula sa inyong pananampalataya, mula sa inyong pagkakilala kay Kristo, dahil kayo naman ay mga matagal na sa Panginoon, dapat lumago naman kayo. Huwag kayong manatili sa pananampalataya lamang, sa bautismo lang. Kaya, ma-admire mo at maisip mo na mahalaga pala ang context. Kasi, kapag hindi mo lagyan ng context ito, malilito ka. Lalo na kung diretso ka babasa sa chapter 6. Dahil inutos talaga dito sa verse 1 na iiwan na. Pero kung basahin mo ang karugtong Hebrews 5 verse 12, ang karugtong pala nito, ang kausap pala niya ay mga matatagal na sa Panginoon. So, walang kaibahan sa atin. Pag may kausap tayong kapatiran na matagal na sa Panginoon, yun din ang ating sasabihin. Sister, brother, matagal ka naman na sa Panginoon. So, dapat lumago ka mula doon sa mga basic. May pananampalataya ka naman, alam mo na ang bautismo, naturuan ka na ng mga basic na aral, lumago ka dyan, huwag ka lang manatili dyan. Yun po ang ibig sabihin dito sa verse 6 na ang sabi, iiwan na ninyo ang pananampalataya. To make the long story short, paglagyan po natin ng context, ang chapter 6 at chapter 5, dapat itong chapter 5 na hanggang 14 lang, dapat ito ay may karugtong pa. Itong verse 1 dito sa chapter 6, dapat karugtong ito ng 14 ng chapter 5 ng Hebrews. Ibig sabihin, 14, ilagay mo yung chapter 5, 14, itong verse 1 dito sa chapter 6, dapat ito yung pang 15 at itong verse 2 sa chapter 6, ito dapat ang pang 16. So dapat ang Hebrews chapter 5 hanggang verse 16. Kaya lang, nung pinutol-putol ang Bible, ito pong 15 at 16 nilagay po sa verse 1 at verse 2 sa chapter 6. Kaya tuloy nakalilito po. Maging malinaw ang mga nabasa natin sa Bible kapag gumagamit tayo ng context. Okay. Ito po. Mateo chapter 18 verse 20. Sa Mateo 18 verse 20, lagyan po natin ng context ito.
Mateo 18 verse 20. Ang sabi po ni Jesus sa 20 verse 18, Mateo, sundan po ninyo ako, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Saan man, sabi ni Jesus, ang dalawa o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kalimitan po, ginagamit ito ng mga MC sa church. Lalo na kung ang nagsimba dalawa lang or tatlo lang, lagi itong ginagamit ng mga MC at lagi nilang sinabi, huwag tayong ma-discourage mga kapatid. Ang sabi naman ni Jesus sa Mateo chapter 18 verse 20, saan ang dalawa o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya kasama po natin ang Panginoon. Ulitin ko lang po, hindi ako nagmamarunong. Ngunit, mga kapatid, ang verse po na ito ay hindi po dapat ginagamit ng mga MC sa church. Dahil ang verse po na Mateo 18:20 ay hindi po tumutukoy sa mga panambahan, kundi ang context po ng verse na ito ay patungkol po sa mga taong nagkakaroon po ng hinanakit or may problema sa kanyang kapwa Kristiyano or kapatid. Basahin po natin ang near context ng chapter na ito. Mateo 18:20 yung binasa natin kanina. Simulan po natin sa 15 para makuha po natin ang tamang context ng kwento na ito. Ang sabi ni Jesus sa verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag ka nakinig siya sa iyo, na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang isang maniningil ng buhis. Verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa, ipahihintulot sa langit. Verse 19, tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So malinaw po na kaya nabigkas ito ni Jesus. Ang context po dito ay kung ikaw, halimbawa may kapatid ka pong nagkasala sa iyo or ikaw ay may tampo sa iyong kapatid sa iglesia ba o sa simbahan, puntahan mo siya, kausapin mo siya, magtanong ka sa kanya, manalangin kayo kung ano ba ang problema ninyo at hindi siya maniwala ngayon. So ang sabi po ni Jesus, magkuha ka ng isang kasama. And then kung hindi pa siya makinig, magkuha ka pa ng isa. Dahil ang sabi ni Jesus, saan man ang 2 o 3, sa oras na mag-usap kayo ng inyong mga hinanakit, mga problema, kung may, na sa simbahan minsan, mayroon pong mga hindi nagkakaunawaan, ang sabi ni Jesus, saan man ang 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. So malinaw po na hindi po panambahan ang ginagamit sa ano na ito, sa verse na ito.
na minsan po ginagamit ito ng mga MC na ginagamit ito, sabi ng Mateo chapter 18 verse 20, saan man ang isa, dalawa o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kasama natin si Jesus, mga kapatid, ngayon dahil sinabi ni Jesus ito sa Mateo 18:20. Kapatid, hindi po dapat ang chapter at verse na ito ginamit sa panambahan dahil hindi po yan ang ibig sabihin ni Jesus. Nakakalungkot po, huwag po tayong masaktan, nakakalungkot po na minsan pag nagdala po tayo ng Bible, lagi nating sinabi, mga kapatid, mangaral po ako ngayon sa salita ng Diyos. Ang nakakalungkot po na istorya, salita ba talaga ni Jesus ang sinabi mo? Kasi kapag sabihin mo na salita ni Jesus, dapat yung sinabi talaga, yung context ni Jesus, yung layunin niya kung bakit niya sinabi yun. Kapag sinasabi natin, Mateo 18:20, kahit kaunti lang tayo mga kapatid, kasama natin ang Panginoon, so hindi na po yun salita ni Jesus, dahil hindi naman yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya nabigkas ni Jesus yun, dahil ang ibig sabihin niya at nais niyang iparating, kapag ang mga kapatiran nagkakaroon ng problema, hindi po ito ginagamit kapag nag-MC po tayo. So masama po ba na magsabi na kahit kaunti lang tayo kasama natin si Jesus, mga kapatid? Hindi po masama. Ang di po maganda kapag gagamit tayo ng Mateo 18:20, pag magbigkas na tayo ng chapter at verse. Pero wala namang problema kung magsabi tayo, ang Diyos omnipresente. Ito yung sinabi sa book na ito. Huwag lang nating specifically bigkasin yung Mateo 18:20 kasi hindi po yan pang-imsi sa simbahan. Now, ang pangalawa na problema dito, kapag ito ay ginagamit po natin sa simbahan, ang problema dito, ang sabi po ni Jesus, saan ang dalawa o tatlo? Ako'y kikilos sa kanilang kalagitnaan. Paano ngayon kung ikaw lang isa sa simbahan? So, hindi pala kikilos ang Panginoon sa'yo. So, paano natin i-apply ito kung ipipilit natin na pwede itong gamitin sa pag-imsi natin sa simbahan? Hindi nga ho ito natin pwedeng gamitin legally. Kasi kawawa naman yung isa lang. Kasi ang sinabi ni Jesus dito, dalawa. Nasaan ang dalawa o tatlo? Hindi naman siya nagsabi na saan man yung isa, dalawa o tatlo. Dahil nga, nabigkas niya dalawa, dahil kapag kakausap ka ng kapatid mo na may problema, mas maganda na may witness, may kasama ka. So hindi ho ako nagmamarunong, mga kapatid, sinagot ko lang po yung mga katanungan. We are talking about the context of the Bible. Ngayon, minsan ho, may mga member sa simbahan na kung kailan tuturuan sila ng kanilang pastor ng tamang context, minsan binabadmouth nila yung pastor. Pag may mga kausap sila, sasabihin nila, itong pastor namin wala na sa ayos, itong pastor namin wala nang di na sumunod sa apostolikong doktrina, bakit ba kailangan yung mga context, bakit ba kailangan yung mga hermeneutics na yan? Kung ano ang sinabi ng Bible, dapat susundin natin. Wala nang dapat yung mga context na yan. Minsan naririnig natin yan. Ito po'y bunga, mga kapatid, nung kinalakihan na natin na relihiyon, kung lumaki tayo na ito na ang turo natin, nakakalungkot po, mga kapatid, na minsan, kung turuan tayo ng malinaw na interpretation, minsan inaatake pa natin yung nagturo ng tamang interpretation. Now, dito sa 1 Peter chapter 3, 1. Basahin ko sa inyo.
Ang sabi dito, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung magkaroon sa kanila ng hindi pa naniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya sa inyong magandang asal. Ulitin ko po, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayong magpaliwanag sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panglabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ito pong chapter na ito at verses na ito na binasa ko, marami pong gumagamit nito. Mga kapatid, hindi po organisasyon ang ating pinag-usapan na, hindi doktrina. Marami pong gumagamit nito at hindi po nila napansin na ang tinukoy po na babae dito may asawang babae. Sa Greek po, mga kapatid, ito po ay asawa, wife po, mga kapatid. Malinaw sa Greek, kung di ako nagkamali, ito po ay di ko maayos ng pag-pronounce, guni, parang G-U-N-E, doon sa mga magagaling sa Greek. Mga kapatid, ito po ay babaeng may asawa, na ang sabi po dito sa 1 Peter, kayong mga babae na may mga asawa, ang gagawin ninyo kapag ka magpapaganda kayo sa inyong mga asawang lalaki to your husband, ay dapat hindi sa panglabas na kaanyuhan, hindi sa mga hikaw, mga pulsiras, mga pahiyas na panglabas, kundi sa pangloob na pagkatao. Mayroon ho kasing mga bagay na dapat maunawaan natin dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, na may mga member po sa church na laging sinasabi, kung ano po, pastor, ang sinabi ng Bible, wag nang haluan ng mga cultural context, mga historical context, di na kailangan yan. Kung ang verse na ito ay susundin natin at di na natin idadaan sa mga kultura nila doon, or anuman ang mga kultura nila na hindi kultura sa Pilipinas, kasi susundin nga natin, wala ng context, wala ng uruunawa kung anong pinanggalingan nito na verse. Lumalabas po dito na kung may member po na malikot ang utak at matalino sa Bible, andin bibig kasi natin na bawal sa mga babae yung maghikaw, bawal magpahiyas sa mga buhok. Andin kasi sinabi ito ng 1 Peter na hindi sa mga pahiyas, hindi sa mga pulsila, sa mga kwintas, kundi sa kagandahang pangloob sa ugali. Paano ngayon kung may member sa simbang matalino sa Bible at pagsabihan tayo, Brad, pastor, di ba ang tinukoy dyan ni Pedro ay babae lang na may asawa? So ang mga babaeng single ay di po kasama dyan. So nawa po ay maging malinaw sa atin. Malinaw po dito na ang sinabi po ng 1 Peter, babaeng may asawa.
Kaya lang minsan pag nagtuturo po tayo nito, dinadamay natin yung walang mga asawa. Lagi nating sinasabi na kayong mga babae ay bawal tong ganito. Babae po na may asawa ang tinukoy dito. Kaya nga napakahalaga na mayroon tayong context na sinusunod. Kasi pagka wala po tayong context na sinusunod, baka mag-away po tayo ng mga member natin na matalino din sa Bible. Kasi specifically, babae po, ang tinukoy po dito sa English, wives. Babae po na may asawa ang tinukoy dito. Paano ngayon yung mga single na babae? Isasama mo ba dito? Na ang sabi ni Pedro, hindi sa panghiyas. Minsan po na isama natin yung mga single na babae. Kung isama natin ang single na babae, papaano mo ngayon itama yung iyong context? Na minsan ho, balikan ko lang po mga kapatid, may mga member po sa simbahan na kapag katuruan mo ng context at tamang interpretation, nagagalit tuloy sa pastor. Kasi lumaki sila na ito yung kanilang naririnig, ito na yung kanilang natutunan, kaya ang akala nila, ang kanilang natutunan, yun na talaga ang tama. At nakakalungkot po mga kapatid. Hindi po ako nagmamagaling dito, but we are talking about context. Sunod, last book, 1 Corinthians 11. Ang 1 Corinthians 11 hanggang sa verse 16 mga kapatid, dalawa po ang context na atin pong mababasa dito. Ang una pong context dito na atin pong mapansin ay yung pong babae na may asawa na kailangan maglambong. Ito po, lambong ba? Ganito. Yan, lambong. Buhok mo mahaba, and then maglambong ka. Now, ang sabi ho dito ni Paul, pinupuri ko kayo dahil naalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Ang lalaking nanalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos na may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Para rin siyang babaeng inahitan ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ng ulo ang babae, magpagupit na rin siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. So, ang tinukoy din dito, mga kapatid, balikan ko, ang tinukoy dito, babaeng may asawa. Kung ating papansinin, ang unang context dito ay tumutukoy po si Pablo sa pagpapasakop. Na sabi nga niya, ang ulo ni Kristo, ang Diyos, ang ulo ng lalaki, si Kristo, ang ulo ng babae ay ang lalaki. So, ang pinag-usapan po dito ay submission or pagpapasakop. Now, kung ang isang mananampalataya ay ayaw niya ng context, ayaw na yung mga cultural context, kasi ang verse po na ito tumutukoy sa kultura ng Korinto eh. Kung talagang ayaw natin ng context ng Bible at i-insist natin kung ano ang sinabi ng Korinto, kung anong sinabi doon sa Israel ay kailangang sundin sa Pilipinas, walang pakialamanan kung anong kultura nila, dapat kultura din natin dito, kasi wag na natin baguhin ang Bible.
lumalabas po mga kapatid na dapat ang mga kababaihan natin na member sa church na may asawa dapat magtalukbong sa simbahan. Dahil gusto nating sundin itong 1 Corinthians 11 eh. Mayroon pong mga Kristiyano na i-insist talaga tong 1 Corinthians 11 na kailangan daw talaga sundin at wala silang pakialam kung ano ang kultura doon, kung ano ba ang tinukoy ni Pablo, kung kultura ba nila doon ito. So kung talagang susundin natin, ito pong 1 Corinthians 11 na di na tayo mag-usap ng cultural context or historical context, literary context, di na natin pag-usapan. So nasunod ba ito ng mga born again na mga babaeng may mga asawa? Di ba hindi naman ito nasunod? Kasi mostly naman sa mga simbahan natin sa born again, yun namang mga babae na yung mga babaeng may asawa di naman nagtalukbong. So ngayon, kung di sila nagtalukbong at ipilit natin na susundin natin ito, ikasalanan po ito. Dahil utos po ni Pablo na ang sabi niya nakakahiya sa isang babaeng may asawa na nagprapisi na walang talukbong. So dapat, kung susundin talaga natin ito, dahil ayaw natin ng context, ayaw natin ng hermeneutics, gusto nating ipasunod talaga, dapat yung mga member natin sa simbahan, lalo na yung mga babaeng may mga tungkulin, mga babaeng may mga asawa, nagprapisi sa simbahan, nag-i-speak in tongues, dapat mga kapatid, mayroon silang suot na ganito, talukbong. So hindi po natin ito nasusunod. Bakit hindi natin ito nasusunod? Dahil ang iba sa atin magsabi, kultura lang nila doon yan. Ang problema nga, may iba nga na ayaw maniwala. Dahil ayaw nila maniwala nung mga cultural context, i-insist talaga ito. Actually, ang mga babae po sa Corinto, kapag may asawa na, kultura po nila na kailangan mong magtalukbong. Dahil kapag naglalakad sila sa publiko, pwede silang ligawan ng mga lalaki pag wala silang talukbong. Kasi kapag wala ka pang talukbong doon, maglalakad ka, ang ibig sabihin nun, single ka pa na babae. Pwede ka pang ligawan. Kaya nga, kailangan mong magtalukbong. Magtalukbong ka patunay na mayroon ka ng asawa, mayroon ng nakakasakop sa'yo, mayroon ng leader. Now, nung pumunta si Pablo sa Corinto, nakita niya itong mga babae sa Corinto noong they have a newfound faith, nung sila ay nakatagpo ng bagong pananampalataya, pagkakilala sa Diyos, nakilala nga nila si Jesus na tagapagligtas. Medyo di po nagustuhan ni Pablo yung kanilang ugali. Kasi nung papasok sila sa panambahan, yung mga babae di na nagtalukbong. Parang sinabi ni Pablo na wala naman tuloy kayo tuloy ng respeto. Parang sinira na ninyo yung tama ninyong pag-uugali dito sa Corinto na dapat kahit saan kayo, dito sa loob man ng panambahan o sa publiko, dapat magtalukbong kayo. So malinaw mga kapatid na kung talagang susundin mo ito at ayaw mong maniwala sa kultura na ito'y kultura lang nila sa Corinto at ipasunod natin dito sa Pilipinas, kasi susundin talaga natin yung sinabi sa 1 Corinthians 11, dapat yung mga babae nating may asawa na magtalukbong at hindi sila pwedeng mag-speak in tongues, hindi sila pwedeng magprapisi kung walang talukbong, kasi ini-insist natin na kailangan talagang hindi na kailangang hindi na kailangang aral-aral pa ng mga hermeneutics. Minsan nakakatagpo tayo ng mga ganong attitude na mga member sa simbahan, mga kapatid. Pag may kausap na ibang tao, sisirain pa yung pastor at sabihin na wala ng Holy Spirit yung pastor, nag-iba na ang turo. Dahil itong member na ito, di natin masisi. Dahil nga yun ang kanilang kinalakihan.
O kayo namang mga member, ang payo ko po sa inyo, kung turuan po kayo ng inyong pastor at alam naman ninyo na may pagmamahal at tinuruan po kayo ng tama, wag po nating siraan yung pastor. Lalo na kung alam natin na tama naman yung itinuro. Ito pong mga pinag-usapan natin, napakahalaga po pag Bible interpretation ang atin pong pinag-usapan. Sa part 2 po ng ating pong pag-usap sa sunod natin pagkikita, pag-uusapan po natin itong buhok na nasa Korinto din. Itong shorn or shiben na binanggit dito sa verse 6. Ulitin ko lang po, we are not talking our doctrine, we are not talking our organization, pinag-usapan po natin ang context ng Bible. Nawa ay pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Amang banal, i-bless mo ang aking mga kapatid na nakikinig. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pangunahan mo sila. At nawa ito po ang aming pinag-usapan ay magdudulot po, Panginoon Lord, ng kaunting kaliwanagan sa aming pong pag-unawa sa iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, in Jesus' name, Amen. God bless po sa ating lahat. Ulitin ko lang po mga kapatid, hindi po ako nagmamagaling sa Bible. Kung ano po ang ating naunawaan ay akin pong sinishare sa inyo. Kung mayroon po kayong mga kilalang mga nagtuturo sa Bible School, mga magagaling sa Greek at sa Hebrew, you can ask them. Pwede nyo silang tanungin at matulungan nila kayo sa mga tamang context ng Bible. Mahal ko kayo, pagpalain kayo ng ating pong Panginoon.